Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po naman ako para magkwento ng buhay na isang retirado ng gobyerno. Masarap talaga ang buhay ng isang retirado. Pero mo, sinisulduhan ka ng gobyerno na nakaupo lang at walang ginagawa. Kung sa bagay, gumaganti lang siguro ang gobyerno sa amin sa serbisyong binigay namin gaya ng sa akin. At 36 years, 2 months and 10 days ako nagserbisyo sa Air Force. Kaya maraming salamat sa bigay niyo sa akin. Ang buhay ng isang retirado ay boring kung wala kang ginagawa. Kaya dapat lang na magkaroon ka ng pastime para ma-entertain ang sarili mo. Kung may hobby ka, dati ay pwede mo nang buhayin ulit. Kung wala ay gumawa ka ng bago. Dapat ay may routine ka na gawin araw-araw. Ang sa akin ay simple lang ang routine ko. Gumising ng 3:30 in the morning. Bakit ang aga? Pag matanda ka na, ay talagang ganyan ang oras ng gising. Kahit magtanong ka sa mga matatanda, ganitong oras ako nagigising. So anong gagawin mo pag gising ng 3:30? Sa akin, magdasal muna. Magpasalamat sa Panginoon sa pagbigay niya sa atin ng magandang katawan, magandang kalusugan, at saka nakagising ng umaga. By 5 in the morning, kasama ng pamangkin ko ay naglalakad kami ng 3 or 4 kilometers lalakad. Tapos ng pahinga ay nagwawalis na ako sa paligid ng bahay. Ang pagwawalis naman ay exercise ng kamay at braso. Hilig ako sa mga nakakita sa akin, sila yung nagtatanong kung bakit hindi hose ang ginagamit ko. Sabi ko sa kanila, ito ay kasama sa exercise, ang magbuhat ng mabigat. Ang makamote, sabi ko, kaya ko naman bumili yan, pero ang satisfaction, makita mo na maganda ang tubo ng matanim mo ay nakakapagaan ng isip. After lunch, computer na naman ang kaharap para mag-Facebook, YouTube, Messenger at iba pa. At ito, katulog, nakataas ang paa sa misa. Ganyan lang ang buhay ng isang retirado. Hindi nakakagising ng umaga, pero paghapon ay nakakatulog sa upuan at nakataas ang paa sa misa. Sa gabi, after dinner, manood muna ng news hanggang mga 8:30, may kaunting teleserye, at dapat by 8:30 tulog ka na dahil 3:30 gigising ka na naman. Ganyan talaga ang buhay ng isang retirado. Kaya kung gusto niyo malaman pang ibang mga buhay namin bago kami nag-retiro, siguro pwede ko na rin ikwento later on. Ganyan, kung interesado kayo. And kung gusto niyo naman, kung pwede ay i-like at mag-subscribe kayo sa channel ko na ito para malaman niyo kung anong buhay ng ginawa namin ng mga bata pa kami at saka kung bakit nagbibigay ng sweldo ang gobyerno